umpisahan muna natin dito mga bossing, no? Kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, dinadamay na naman tayo nitong mga to. No? Sama na naman tayo sa kanila. Hindi naman tayo kasama sumisigaw ng mga ganito-ganito, mga kababayan. Dali, ilagay ko ha. Alisin ko muna si Hanelet at ilagay ko yung napakalaking billboard na ginawa nila para kay Tatay Digong. Ang laki ha. Damay na naman buong Pilipinas dyan ha. Hindi ba pwedeng lagay nyo na lang the DDS needs you. Duterte. The DDS needs Duterte. O kaya PDP laban needs Duterte. Wag nyo naman pong lahatin. No, hindi naman po kami kasama diyan. Hindi naman po namin kailangan ang dating Pangulong Duterte. Baka naman po, no, mahihiya naman po kayo sa amin na hindi sumusuporta. Pilipino din po kami at taga-Pilipinas din po kami. Di ba, mga kababayan? Ang hilig nilang ganito sa katotohanan lang ho, unti lang naman sila. Iilan lang naman ho sila, mga bossing Chief Amo, sir. Tingnan nyo nga ho yan. Yung pangapa-EDSA nila, yung mga parali-rali nila, wala na ho, iilan na lang. Daan-daan na lang po ang pumupunta. Hindi na po kayang magpabagsak ng gobyerno niyan. Hindi na po kayang pababain si Pangulong Bongbong Marcos nung ganyang bilang ho, no? At yung kakaunting bilang po na ganyan, Diyos ko naman po, hindi ibig sabihin tumatayo as buong Pilipinas. Sabi ni Ma'am Chris Rose, sa Davao lang yan. Di ba? Huwag naman kayo-kayo na lang yung mag-utuan dito. Tingnan nyo. Yung dating Pangulo, may ine-ebas daw, sabi ni Hanelet. Ano yung sabi ni dating Pangulo? Ito, pakinggan nyo mga kababayan. May mensahe siya. Ano po? May mensahe daw sa inyo, mga PDP, mga Duterte supporter, mga DDS, mga kasulid. May mensahe, gamit na gamit, ano? Gamit na gamit, mga bossing. Siya ngayon, may mensahe siya. Ano po? Mensahe sa tatay. Sabi niya, kalimutan niyo daw siya kung di niyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, naku po, may ganun pa, paano yan? Mukhang madaming kakalimot? Ay, hindi. Kasi nga po, itong mga DDS naman, mga kasulid, mga kababayan, wala na pong check po yan, no? Wala na po silang isip-isip. Basta, botante ni, senador ni Tatay Digong, ibuto natin yan. Itala natin sa balota ang Duterte-uten. Duterte-uten. Sama natin si Amy Marcos. Pero hindi ho lahat, mga kababayan, agree doon kay Amy Marcos. Lalong-lalo na ho, mga bossing, si Roque, ayaw na ayaw kay Amy Marcos. Ayaw na ayaw, pero iboboto niya daw. Mangga, ayaw ko sa iyo, pero iboboto kita. Ano yun? Lokohan? Walang prinsipyo? Di ba? Sabi ni Len de los Santos, di ba po may size yung ganyang pag-eleksyon? Bawal yan, di ba po, tumatakbo siya. Oo nga, napakalaki. Hindi, siguro ang mga nagpagawa ho nito, mga kababayan, yung kanyang mga supporter. Ulitin natin, mga bossing, lagay natin yan dyan. Mamaya na. Dito muna tayo kay Hanelet. Ulitin natin kay Hanelet, ha? Siya ngayon, may mensahe siya. Ano po? Mensahe sa tatay. Sabi niya, kalimutan niyo daw siya kung di niyo daw suportahan ang PDP niya. May mga ganun na, no? May mga ganung salita. May drama at saka yung parang tipo hong hindi ko naman masabi na para siyang nagmamalaki or whatever. Kalimutan nyo siya kapag hindi nyo suportahan yung PDP laban. Yung tipo bang bahala kayo sa buhay ninyo? Sabi ni FRMG, tumigil ka na dyan, Hanelet, umuwi ka na dito sa Pilipinas. 10 ng mga kasama mo dyan, nakakahiya na kayo. Sobra. Totoo. Biruin nyo. Umabot pa sila sa punto, mga kababayan, na mapagbawalan. May pa-video-video pa ho doon, mga bossing. At ito ang malupit. Netherlands. Kalupaan ng Netherlands, mga kababayan. Gusto yata nila palitan yung pangalan dun. Gusto nila gawin Duterte Park daw ho, mga kababayan. Siguro sasabihin sa kanila nung the Netherlands, mga kababayan, mga boss,
Lalo na yung mga nakatira doon, hoy, wag nyo nga kaming guluhin dito. Ang ayos-ayos ng pamumuhay namin dito, tapos bigla kayo nag-video ka dyan, tapos ngayon, gusto nyong palitan yung tawag dito sa aming lugar. Duterte Park pa kayo. Diba? Ate ko, nasa Netherlands, pero di sumasama dyan. Naku, nagkakalat lang sila. Pinagbawalan na ho. Siguro, mga nag-overnight din ho, mga bossing. Meron pong mga residential doon sa lugar na kanilang inaanuhan. Pinagtitirikan po ng kandila, tapos sa gabi, di ba nakita nyo, madilim na sa gabi, nagpapadasal pa. Kulang na lang pansit, padesal at soup drinks. Di ba? Nakakaantala, nakakaabala, at nakakahiya na po doon. Uwian na, mga bossing. Bakit? Kasi, miski po, ano ang gawin nyo? Ano sabi ni Hanelet dito? Saglit lang, tuloy ko. Ay, of Oh, course. yan. Straight yan. Magkalimutan na lang daw. May magkalimutan. Parang bata, magkalimutan na tayo. Pag hindi nyo ako binoto, parang bata yun Tsaka yung mga pagganito-ganito ninyo, yung napakalaking mga billboard na ganyan, hindi makakatulong yan. Hindi mapapauwi ang dating Pangulong Duterte niyan. Ano? Hindi mapipigilan ang pag-aresto kay Bongo. Baka nga kay Bongo at kay Bato de la Rosa. Baka nga pagkatapos ng Semana Santa, mga kababayan pagkatapos po ng pagkabuhay, linggo ng pagkabuhay, may sorpresa na kay Bato de la Rosa. Baka nga linggo ng pag-aresto naman ang tawag doon. Di ho ba? Kadalasan pagka yung ganyan, yung tipong ganitong panahon, tahimik, kalmado lahat. Di ba? Tapos pagpasok nung kinalunisan, ang dami biglang mga pangyayari. Meron biglang, eto na, biglang lumabas na yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, ni Bongo. Di ba ganyan lagi mga kababayan? Yung sa dating Pangulong Duterte, matahimik yung pinaka weekends. Tapos biglang pagpasok nung panahon na yun, arestado ang dating Pangulong Duterte. Diba? Mamaya mabigla si Bato de la Rosa. Yung mga ganyan, hindi mapipigilan. Walang audience impact, walang call a friend. Ang kailangan ay tapusin ang paglilitis. Sabi ni Christine Joy Manahan, sumama sana si Trillanes para siya ang magposas kay Bato. Naku, epic yun. No? Sumama sana si Trillanes para siya ang magposas kay Bato. Ano sa tingin nyo kapag kayong nakita natin harapan, si Trillanes ang sa kanya, nagpoposas? Malamang iyak si Bato de la Rosa nun. No? Tapos sasabihin ni Trillanes, ayan Bato, be careful what you wish for kasi. No? Mapapasigaw na naman si Bato. Ano sasabihin ni Bato de la Rosa? Come on, make money! Mapapaganon. Tingin ko, pag inaaresto na yan, mga kabayan, tahimik na yan. Aligaga na. Mangiyak-ngiyak na siguro si Bato de la Rosa. Maano pa naman yung luha niyan? Mababaho yung luha niyan. No? Sabi ni Cabal, Tierra Grace, lalo lang nilang ibinaon sa rehas yung tatay nila. Akala siguro nila, nagrally sila, nakatulong sa kaso ng pulis. Wala. No? Wala yun. Imposible. Sabi ni Jaime Perez, Boss Mark, grabe naman ang hamon. Bakit kailangan ba iboto ng mga pro-China? Wag po nating iboto ang PDP. Panigurado naman po dito sa samahan natin. Walang boboto sa mga yan No? Walang boboto. Pati yung mga nandoon sa alyansa na alam natin na mga supporter ni Duterte, walang boboto din yun, mga kababayan. Pakialam ko, bakit matutulungan ba kami ni Duterte magkapera kung iboto namin kayo? Kayo lang ang yumayaman, kami dilat ang mata. Sabi ni Diego, Pulse Asia. No? Biglang na yung Pulse Asia, no? Ang daming balita dyan.